Good morning everyone, magandang umaga na naman sa ating lahat and welcome na naman sa ating channel, Ang Buhay Ko sa Israel. So sa video na ito mga kapatid, meron lang po tayong sasagutin. So salamat pala sa mga patuloy na nagpe-pray sa kapayapaan, sa Israel, both side. And we're still looking forward na matapos na po yung kaguluhan na ito. So sa video na ito mga kapatid, meron lang po tayong sasagutin na isang katanungan dito. Kasi lagi ko rin itong nababasa, comment sa mga nagko-comment sa ating video. Ayan, better na isagutin natin ito kasi maganda ito. Ayan, galing ito kay Brother Berting Madarang Creste Senior. Okay, sabi niya dito, dapat wag nang gumawang fake para di lumala ang sitwasyon. Kung gumagawa ka ng fake news, mapagbigyan lang kalugayan mo, nakakadama yan. Nagtataka ako kung bakit walang Hamas na namamatay at bakit pinapabayaan nila ang mga sibilyan sa labas ng tunnel. Dito tayo mga kapatid, kasi lagi ko itong nakikita sa mga comment. Kaya nagtataka daw sila, wala silang nakikita na mga Hamas na namamatay. Kasi nga, lagi tayo nag-report na nandun na po yung mga Israeli soldiers sa Gaza and naikutan na po nila yung pinaka-main hospital kung saan nandun po yung nakalungga ng mga Hamas. And they're still asking that it's fake kasi nga wala silang nakikitang Hamas na picture na mamamatay, na pinapatay ng Israel. Sagutin natin ito mga kapatid. Una, Israel is not a nation who applaud for killing. Hindi siya bansa na natutuwa pag mayroong namamatay. Yan yung bansang Israel. Sino ba namang gusto na may pinatay ka at matutuwa ka? They are not uploading pictures. Kaya mostly wala kayong makikita. Kung may mga nakikita kayo, yung mga kasamahan din nila yung nagpipicture. Hindi po ganyan yung Israel. They are not happy when they kill someone. Hindi sila yung bansang pag may pinatay, ipapakita mo sa media. Diba yung mga ISIS? Pag meron silang bihag, tinitilibase pa nila, pinapakita, masaya pa sila. Tinitilibase pa nila. IDF don't like war. Tandaan natin yan. Ang mga IDF soldiers ayaw nila ng gera, kaya nga they are being called IDF, Israel Defense Force. They don't want to kill. Isa pa yan mga kapatid. But if they don't, they are the one na papatayin. Hindi lang naman sila. They are there because of their family. Kasi pag hindi sila lalaban, they will not defend the country. Yung family nila yung magiging casualty. So ayaw nilang mangyari yon. So they need to defend, lalo na sa mga Hamas na ito ng mga terorista. Maraming galit sa akin na tinatawag natin yung Hamas na terrorist. Kasi nga, they are killing civilians. Kahit na i-justify yung October 7 na nangyari dito mga kapatid, ang dami po nilang pinatay, 1,400, including children and babae, even our 4 kababayans. Dinamay pa nila mga kapatid. And until now, 240 ang bihag nila doon sa Gaza at hanggang ngayon hindi pa nila binibitawan kasama yung mga bata. Mga Israeli soldier, they are there in the battle hindi dahil gusto nila. They are there in the battle dahil para sa pamilya nila. Kasi alam nila na pag hindi nila i-defend yung Hamas, pamilya nila yung masisira. Next. So they need to eradicate yung Hamas group na ito kasi alam naman natin October 7 may mga nagtatanong bakit wala mga pictures. Hindi po nila pinapakita talaga yung mga pictures kasi sobrang lala mga kapatid. And ayaw ng Israel na makita ng mga family ang ginawa ng mga Hamas na ito sa mga bata, sa mga nanay na binuksan nila yung tiyan, mga sinunog. May mga inano sila na hindi na masyadong ma-identify pero ayaw nilang makasira sa pag-isip ng mga tao. Ayaw na nilang ilabas. Kasi nga, they are not terrorists ang Israel. They are peace-loving people. Ano ba namang hindi magde-defend kung 9,000 na ng mga rockets ang pinalipad sa iyo. And October 7 mga kapatid, may binihag yung Hamas na 240 plus galing dito and marami po silang pinatay. So, what will you expect sa bayan po ng Israel? Hindi nila pinapakita yan, yung mga video. Pero may mga nakita kami mga kapatid, pero hindi talaga mostly nilalabas sa media kasi nga, they don't upload killing. Hindi kagaya ng mga terorista na pag may natay sila, magbibideo pa nila. Nakita nyo, those October 7, yung mga video na yon na may kumalat, galing din po yun sa mga videos, camera ng mga terorista na pumasok sa Israel. Mapapansin natin, they are happy killing. Kung mapansin nyo, meron pang isa nagtawag sa tatay niya, nakapatay siya ng 10. Proud pa. Gusto niya maging proud yung tatay niya. Tapos, nagmimigay pa sila ng candy sa daan as if they are rejoicing dahil meron silang napatay. This is not the work of a normal person mga kapatid. We are not uploading pag may namatay because alam natin napaka-precious ng buhay ng isang tao. Ganyan yung Israel. Kaya ito, sabi niya, bakit walang nagtatao kung bakit walang Hamas na namamatay. Marami pong namamatay ng mga Hamas but Israel are not on that part na ipapakita sa mundo para ipagmayabang. They don't like killing. They don't like killing. They are there just to protect the nation of Israel, protect the family here, hindi lang family, mga tao dito with different cultures, sabi nga, different belief, may mga Christians dito, Muslim, Druze, meron din mga Bedouins, Christians, hindi lang po mga Hudyo, iba po yung mga lahi dito. They are there, soldiers are there to protect this
kind of people against Hamas. Sa mga Hamas group na ito na walang ibang layunin kundi manira, wala silang pinipiling tao, basta nandiyan ka sa daan nila, papatayin ka nila. Kaya no wonder, andun yung Israel mga kapatid to defend, doon in Gaza, lulusubin talaga nila yon, ubusin talaga nila ang Hamas because andun yung mga civilian, hindi pa nila binabalik. Wala nga namang pabayaan mo, hayaan mo lang dun yung mga civilian. They abducted, nag-hostage sila ng 240 plus na 240 ngayon or 41 na ng mga hostages. Ang dami mga kapatid, hanggang ngayon hindi pa nila pinapalaya. So let's continue to pray for God's protection sa mga hostages na ito, that by God's miracle, patuloy silang protektahan ng Panginoon against sa mga teroristang Hamas na ito. So ayan mga kapatid, that's the answer. Bakit wala kayong nakikitang killing? Pinapalabas ng Israel totally sa public because ayaw nila ng ganitong situation. Ayaw nila ng ganitong away. So ayan, maraming salamat mga kapatid. Salamat sa patuloy na pag-support sa ating video and sa ating page. Continue to pray for peace, both mga kapatid. Maingatan yung mga civilian doon sa Gaza and dito po sa Israel, even our soldiers here sa Israel. So maraming salamat. See you again sa mga next video natin. Bye-bye.